Ang una kong interview dito sa legendary na 18th Infantry Battalion, Deo et Patria. Sila yung pinakamatagal na dito sa Basilan na batalyon. Ang una kong interview ay kay Master Robert Susaya. Original dito siya lumaki na. And ikukwento niya yung dalawang pinakamatindi niyang encounter. And this is dedicated sa dalawa niyang CO. Si Sir Late Dan Lucero at saka si Colonel Tiny Perez. So dalawa yung encounter niya na ikukwento para ipakita gaano katindi yung 18th Infantry Battalion dito sa Basilan. Okay, Master Bert, go. Ang ididikit kong istorya ngayon sa dalawang batalyon commander ko. Na yung una, si Sir Daniel Lucero. Sa panahon namin dito sa Lamitan, dito sa Tuburan area, dati ang tao dito, minsan makakita ng sundalo, mga bata, tatakbo. Dahil sa ayaw din nila makita yung sundalo dito. Pagpasok namin sa area ng Sinangkapan, kahit malapit lang sa batalyon namin, ikwintro agad ang masalubong namin. Mula sa batalyon, papuntang lower Sinangkapan, wala pang 30 minutes, putukan na. Ganun katindi dito dati sa batalyon, sa Lamitan. Master, ikwento mo nga anong taon nito and then yung ikwento mga background ng mga kalaban nyo dito noon. Bali, ito halos mga knowledge dito. Karamihan din Abu Sayyaf, panahon nila ni Abu Sabaya. Yung laging nakikwinta na sa lubong namin sila sa gubat. Tapos yung area dito, bihira lang yung kabahayan, tapos na madaanan namin. May baryo man sila dito na punong-puno talaga ng armado. Pagdating wala. Paglabas namin, doon kami mahirapan na maglabas. Kaya inaabangan na kami dito. Kaya minsan, paglabas namin, hirap talaga ilabas namin yung kumpanya namin. Kaya isipin na namin na hindi kami na maikutan ng kalaban. Kaya sa sobrang dami talaga na dito. Kahit wala mang kabahayan na makikita namin, pero sa gilid-gilid andyan sila. Nagmamasid lang sa amin pagpasok. Kaya paglabas, hirap na kami. Tapos sa withdrawal, kung may encounter kami, hirap kami magpa-ibak na mga wundi at sa kiya namin. Dahil pag-ibak, kung alam nila kung saan kami mag-exit, doon sila nakaabang sa amin. Kaya minsan iisip na namin na isidiyos na namin yung trabaho namin. Wala man kaming persa na minsan ang tagal pa ng reinforce. Yun ang hirap sa amin din. Sa reinforcement matagal. Kaya minsan madalihan talaga kami na ng kasama. Minsan maubusan ng dugo. Yung wounded na kaya pang mabuhay, hindi na mabuhay dahil sa tagal ng reinforcement at saka evacuation namin dito. Hindi lang dito sa Sinangkapan, area ng Tuburan, ang dami din nila. Kaya hirap din kami sa pagpasok ng area nila. Kaya noon ang buong buhay namin dito sa 18IB, kaya ako medyo matagal-tagal na rin sa 18IB. Since 1996, dito na rin ako hanggang ngayon. Kaya yung taon na pinapasok namin yan, kami ni Sir Lucero, year 2002, 2003. Diyan talaga malakas sila. Kaya yung panahon na yan, matindi talaga ang Abu Sayyaf dito. Sa panahon na yan, yung taon na yan, talagang presado talaga sila kahit saan dito sa Basilan. Malakas talaga ang Abu Sayyaf. Salamat din sa Diyos na
kami, anim na kami natira yung mga video original sa 89 eh. Salamat din sa Diyos na dito pa. Sige nga, Sir, ikwento mo nga yung pinakamatindi mong encounter kasama si late Sir Dan Lucero. I-detalye mo nga gaano katindi noon yung, ano yan yung i-detalye mo nga yung gaano katindi yung encounter na yon. Yung dito sa, sa Upper Sinangkapan talaga, kasama na si Sir Pabic, yung CEO namin sa kumpanya sa Bravo Company. Doon talagang matindi. Dikitan talaga ang laban. At hindi namin na akalain na ganoon mangyari. Kasi pagpasok namin, wala pa. Tumawag na yung batalyon na pa-exit na kami. Doon na talaga, umpisa na talaga. At dami talaga ang wounded doon. May patay pa. Doon talaga, dikitan talaga ang laban. Kahit saan kami umiikot, andun talaga, ang daming sniper nila. Kaya kami, ang ginagawa namin, cover lang at saka nagmamasid kung saan kami pipisto. Para yung ibang wounded namin, kukunin namin. Kahit pirsahin namin na kukunin, yung kukuha, mag-wounded na naman. Kaya nakapisto yung kalaban. Kaya hindi ko, kahit ako operator ako, tamaan ng radyo ko, yung 77 ni radyo. Medyo maputol na yung antina. Ginagawa ko pa ng paraan para idikit ko lang yung kahit may kurinti na yung radyo pag presyo sa PTT. Para makatawag lang ako sa batalyon at sa reinforce namin ng Alpha Company. Para mapasok kami doon kasi wala na, kurdon na kami doon sa area. Yung ginaisip namin, mortar. Hindi rin makatawag kasi yung radyo, una-una yung radyo, balik na yung antina, tamaan yung antina ng radyo ng 77. Kaya noon, ang ginawa ko, kahit may kurente, para makatawag lang sa reinforce at saka sa batalyon, yun ang ginawa ko. Iniipit talaga sa kamay ko yung antina para makatawag lang ng reinforce. Salamat sa Diyos na na-reinforce kami ng Alpha. Doon mga 4 na oras bago dumating yung reinforce. Nakadikit sila sa amin. Pero pagpasok nila, na-engage pa sila bago nakarating sa amin. Doon talaga ang matindi na laban. At hindi ko man masabi na huling ko yung si Sir Pabic. May tropa man din na may kumukuha kay tropa na kay Sir Pabic. Kahit wala na, hindi na, pindaw na kami ang kumpanya. Kaya yung pagkakuha na, dandahan na in-exit yung wounded at saka yung patay. Una, first ball pa lang, may 2 patay na sa amin. Tapos kinabukasan, pinalikan namin area, inkwentro pa rin. Kaya yung isang radio operator na kasama ko, pinalitan ako ng radio operator, yun, patay din ang isang radio operator. Bumalik na naman ako. Pinalitan ko yung namatay na radio operator, kaya ako naman nagsalang, radio operator. Yung time na yun, malapit na rin dito sa batalyon yung ikwentro namin. Gumawa ko ng paraan na para hindi makita yung paano, yung inuuna, tinatarget nila yung radio operator. Kaya ang ginagawa ko, lagyan ko ng itim yung antenna ko kasi white nakikita talaga ng 77 na radyo noon. Kaya kahit natamaan yung radyo ng 77, matindi yung radyo ng 77, may tama sa gilid o hindi lang mapuruhan yung 77, makatawag pa ako ng reinforce at saka yung sa air asset namin. Kaya noon, importante talaga na ang radio operator na mag-ingat din minsan. Kaya doon ang buhay ng tropa. Kung wala ang radio operator, minsan wala nang hawak ng radyo. Kaya sinisiguro nila ang radio operator na itumba talaga nila. Katulad ko noon, ilang beses na tamaan yung radyo ko. Ako minsan, may daplis. Hindi man talaga. Kaya, iniingatan ko rin yung kung saan, kung may tawag sa batalyon na ganyan, may info, i-relay ko kaagad para din sa amin. Pero dyan talaga sa Tuburan, noon, year 2002-2003, grabe talaga ang labanan. Dikitan dyan. Kaya yung, kahit doon sa may bandang tabi ng dagat na, andun pa rin sila nakasunod sa amin, kahit sinusundan namin.
ganun pa rin ang nangyari. Kahit dito sa Lamitan, na pagpasok ng sa Lamitan, matindi talaga. Daming tumutulong na tropa nun. Kahit kung saan-saan sila namin hinahabol. Kaya yung mga sibilyan, kawawa din yung mga sibilyan. At yung nakuha nila ng sibilyan, hindi na malakad, tinutumba nila. Kaya sinusunod namin yung mga patay ng sibilyan. Kahit hindi namin mamatamaan yung sibilyan, yung Abu Sayyaf, kami ang binabanatan kasi may sibilyan, naka-cover sila sa sibilyan para maka-exit na naman yung kalaban. Kahit saan namin sundan dito sa Tuburan, paikot-ikot sa Tuburan. Kaya minsan, iniisip namin na ginagawa na namin laro yung encounter dito. Araw-araw, minsan sa 3 linggo, sa 1 linggo, naka-4 na encounter kami. Ang dami talaga mga kasulti sa amin makukuha, yung wounded, patay. Minsan, Ano mga grabe master grabe pala yung panahon ni Sir Dan dito na ganun ka-intense yung labanan dito, no? Tuloy-tuloy. Karon sir, tuloy-tuloy. Minsan sa 1 linggo, pagpasok namin sa area na dyan, 3 days to 4 days, continue yan. Balikan namin area, doon pa rin sila. Ganon sila noon ng Ganon dito, katindi, hindi oo. talaga rin. Hindi umaalis sa lugar kung pasukin namin, sampu, ilagay ko yung sinakapan. Yan talaga yung minsan, playground talaga namin. Noon. Kaya yung time na pag-alis namin sa batalyon dito sa Kampo 1, hindi lang umaabot na 3 oras, andyan na, umpisa na. Ganon ka, ano, Ganun katindi ang kalaban noon. Kaya kahit sa isang sulok dito na makikita ko sa area, ngayon, iba talaga ang basilan ngayon kaysa noon. kasi yung 2003, yun yung karamihan pa ng pera nila kasi ransom dito, ransom doon. Ganun talaga ang nangyari, may ransom. Yung kung may magkuha sila na sampul na kidnap sila ng mga foreigner, yung minsan mabutan pa namin may mga box doon sa area. Hindi na mabutan yung tao. May pira talaga sila na hawak nila na may ransom. Gaano katindi master yung anong hindi mo makalimutan na mga casualties nyo ng mga panahon na yon? Meron ka bang very close na kaibigan na napabakbak o na casualty ng panahon na yon? Yung isang kaibigan ko na yung kasama ko talaga sa radyo, doon talaga na hindi ko talaga malimutan kahit hilain ko na siya. Kahit masakit talaga na yung kabady ko talaga sa radyo. Yun yung inaasahan ko sa radyo na kapalitan ko. Sinabihan ko talaga na cover lang. Sumigaw naman na may tama ako, sir. Tapos, sabi ko, isipin mo lang sarili mo, tago mo. Pangalawang tawag ko sa kanya, hindi na umimik. Paglapit ko, wala nang buhay. Kaya, sa radio operator, sa kumpanya namin, ako na mag-isa, kahit may lakad, gusto kong pahinga, okay lang, trabaho. Noon, hindi ko matansay kung ano ba talaga, makaway ba ko ng buhay. Grabe talaga ang kalaban noon. Matindi. Kaya kung i-enkwentro ka ng isang araw, umpisa ka ng alas 6, tapusin ng alas 6 ng gabihan, umaga, umpisa, alas 6 ng hapon, tapos, pag hindi pa alis sila, kinabukasan na naman ng madaling araw, alas 5, umpisa na naman. Ganun katindi ang kalaban Ganun noon. katibay master, hindi talaga umaalis yung kalaban noon. Alis man sila pero babalik din. Grabe. Pag siguro kung saan sila magkuha ng bala, doon to ngayon, kaya iba talaga kaysa noon. Private pa ko noon. Kung sabi ni Bagkum namin area na hilain nyo, huwag yung iwan yung makasama nyo,
Hindi talaga pwede maiwasan na maiwanan mo ng malayuan. Eh kung dikit-dikit mo yan, wala. Kasali ka rin sa wounded o kiya. Kaya kami, magpaabot na kami ng hapon para sa sobrang dami nila ng gabi para madikitan namin yung mga wounded namin. Ano yung master yung pinaka the worst mo na experience diyan sa yang encounter mo na yan na yung mga wounded nyo medyo na talagang di natin ko minsan maiwasan na naiiwan sa gitna eh. May mga ganun ba nangyari sa inyo ng mga panahon na yon? Sa amin namin dito, wala naman. Pero yung wounded, dami talaga yan at saka may patay. Kinukuha namin yan. Kailangan isakripisyo, may mag-isakripisyo na kukuha talaga kami. May hihila talaga sa wounded o patay. Para ilagay namin yung panang nyog, para hilain namin, para madulas daling ma-exit namin yung kung buhatin pa, mabigat. Ilagay namin sa nyog, tapos hilain na. Kaya Ganon din yung style mo ng kalaban dito, di ba? Ilagay sa nyog yung wounded, patay, hilain nila para madaling mahila. Yun ang style namin dito para madaling makuha yung one. Pero minsan dito, kung madikitan kami, didikit talaga yan. Didikit sila noon sa sobrang dami nila. Sige nga, kwento mo nga master yung medyo, kasi alam ko yung hirap ng radio operator eh. May antena ka eh. And then, radio operator, katabi mo yung CEO o yung opisyal. Yung opisyal. So talagang tatargetin ka. So ano naman yung mga medyo sobrang malapit ka na bahagingan din ng, yung bang kinabahan ka talaga? Dami talaga. Yung sa, ilang beses ako na mahagip yung bala sa akin. Yung medyo, andyan lang talaga yung bala. Kaya ramdam ko talaga na yung bala, andyan lang sa akin. Dikit-dikit na sa akin, dangkalin ko, may iba maabot isang dangkal. Yung, kaya ang inuulan nila ako, radio operator. Para ma-backdown yung communication na kailangan ko ng reinforce. Kailangan namin ng reinforce. Kaya nun, sige lang, sabi ko, sige lang. Na, makatawag mo din ako. Kaya ginagawa ko sa radyo, sa antina, minsan balutin ko ng balutin ko ng dahon o kumupaladjin ko, tupiin ko yung antina para hindi na makikita kung dala ko ay radyo, pack lang man. Pero umpisa ng putukan na kailangan itaas ko talaga ang antina kaya hindi ko makatawag. Kaya ginagawa ko. Yung kabady ko na assistant operator ko, kaya sabi ko, safety ka talaga. Kung ano may mangyari, may kapalit na radyo na maghawak ng radyo. Kahit butas na yung radyo, bitbitin nyo. Kung ganyan. Sabi ko, kinitrim ko yung kabady ko na radyo operator. Doon ako sakta yung nawala na yung kabady ko na isang radyo operator. Inaasahan ko yun siya lagi. Tinuturuan ko kung anong gawin sa radyo. Ikipingkis na mapalaban kami. Yun talaga. Master, namatay na si late Colonel Lucero eh. Pwede bang ikwento mo gaano katapang din siya noon ng mga panahon na yun dito bilang commander nyo? Tribute sa kanya. Ang may kwento ko kay sir. Kahit sa ang lakaran yan, ayan, kasama siya. Warrior talaga. Kung saan kami na may lakaran, Malantawan, area man, kahit saan dyan, Tuburan, andun siya, kasama siya. Kasama sa operating troops. Na kahit ma-encuentro kami, kung maipit kami, andun pa rin siya. Kaya matapang talaga si Sir Lucero. Dito, ang the best din sa nakuha din namin sa kanya, hindi lang matapang, moral ang trupa. Ay moral kami lagi. Yun, pinaka-the best namin nakikita sa kanya. Moral ang tinitingin sa amin. Kaya may lakaran, may passes pa rin. Hindi na puputol yung high moral namin. Pero sa tapang at moral, andun na siya. Bilang isang batang sundalo ng mga panahon na yon, Master, di ba? Original ka dito. And then nadaanan mo, hinarap mo tong gaano katindi na kalakasan ng Abu Sayyaf doon dito.
Ano naman yung mga hindi mo makakalimutan na mga experience sa mga panahon na yan, na yung personal mo bilang batang sundalo? Sa akin, una-una, private ako dito. Pagsama ko sa Basilan, nagkwintro ka agad. Kaya sabi ko, ito pala ang pinapasok sundalo na matindi pala ang Basilan. Hindi man lang isang unit na nandito sa Basilan. Marami din. Experience ko dito sa mula private ako hanggang ngayon. Dito naman talaga ako nagtagal sa Basilan. Hirap talaga ang buhay dito sa Basilan noon. Hirap talaga. Isipin mo lang kung paano ka makauwi na buhay sa inyo. Bawat lugar dito sa Basilan dati, sa kabataan ko, sa private ako, bawat lakad namin, kahit sinong tropa rito na may lakad, may encounter talaga. Hindi talaga mamiss na wala encounter. Sa dami ng abosep dati. Kaya, noon, pintuhan na lang kami pagdating sa batalyon na ano pa talaga. Kaya, yung panahon din ni ang kalakasan nun sa Abusep, si Sir Lucero, minsan, idaan na lang niya sa pinto yung mga gira para may moral din kami. Hirap talaga ang buhay noon dito sa Basilan. Kaya noon, ang experience ko dito, hirap talaga kung paano kami makauwi ng buhay sa amin. Kaya Paano mo na, master? Paano mo na, kasi minahal mo tong unit na to, dito ka, hindi ka na lumipat, di ba? Dito na So mga unang panahon na yon, gaano tumatag yung paninilbihan mo sa bansa natin dahil nandito ka sa 18 IB na yon? Yung samahan nyo dito, yung gaano ka, commitment kasi to dahil kayo napasabak dito Bali, dito sa mga senior namin, kaya napamahal ko sa 18 IB. Una-una, dahil sa mga senior namin noon. Kung paano magdala ng mga junior at saka paano lumaban. At tinuturuan din kami kung ano talaga dapat gawin dito sa unit na to. Respeto. Trabaho. Kaya ako bilang isang original lang 18 IB na hindi talaga nakaalis dito sa 18 IB since private hanggang ngayon. Nakikita ko dito sa 18 IB respeto sa mga senior. Yung talaga ang nakikuha ko dito. Ano pa, master, yung mga kultura nyo dito sa 18 IB? Bakit napaka-solid nyo na unit? Kasi kaibigan ko sina General Ding Ferrer, mga dati yung batalyong commander. So, ano yung mga kultura na mula noon pa naabutan mo na bakit matindi tong unit nyo? Kasi ito yung sa pangalan ng 18 IB, The God in Country. Judio et Patria. Yung nga, ang sabi ko, isa lang talaga. Magaling mamuno. Si Sir Lucero. Tapos, staff officer niya, ganun din. Company commander, ganun din. Masarap makasama yung mga officer na tinuturuan kami bilang junior. The backbone sa army. Kami ang tinuturuan lang paano irespeto yung senior namin. Kaya ako nagtagal dito kung paano sumunod sa utos ng senior namin as a officer. Kaya mula noon hanggang ngayon, respeto talaga.
Kaya magtagal sa isang unit kung may respeto ka sa kapwa mo sundalo. 2003 yun. Kasi ang next episode mo, 2000, yung kay Colonel Tiny Perez, anong year na yon? 14. So, sige nga Master, anong mga nagbago, ano yung mga nadaanan mo na hirap pa mula yung kay Sir Dan 2003 hanggang sabi natin hanggang 2012? Kainitan pa kasi yan dito di ba? Ikwento mo pa. Ay, 2012 tungawan kami. Ay, dito sa batalyon sa sa Ukayapukan. So ikwento mo yung yung hirap pa rin ng 18IB ng mga panahon na yun, 2004, 5 hanggang 2010, yan. Ay, sa tungawan kami dati noon. Oo, gaano kahirap pa rin ang buhay nyo na tuloy-tuloy kasi yan, di ba? Ngayon lang naman natapos yung Abu Sayyaf eh. Bali sa taong 2007, umalis kami ng Basilan. Tapos 2009 sa 2008 sa kuan na kami sa Tungawan, dito diki. Bali naka-3 batalyon muna kami ng 3 taon. Area Tripolis B. Yan ang area ng 18IB. Tapos 2011 umalis kami ng Tungawan, istambay ng Malagutay 2012. Dito na kami sa Ukayapukan. Panahon ni Colonel Rilira dati, siyang batkom namin noon, siya nagdala. Yung pagpalit ni Sir Rilira, pag-alis niya, nagpalit si Sir Piris na ang pumalit sa amin doon sa Ukayapukan. Nung time na yon, pagpasok ni Sir Piris, kaya napasok namin ang Bagindan dahil kay Sir Piris na. Okay. Ang second episode ni Master Susaya ay tribute naman sa aking mista, si late Colonel Tiny Perez. So ito yung bagbagan nila sa Bagindan. Yan ang pang second episode.